Dalawa, sagot ni Daniel habang nakatingin kay Clara, pilit na pinapakalma ang babae. Sa kabilang banda, nasa pintuan na si Maria, hawak ang doorknob, at akmang kakatok nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Biglang nanigas ang kanyang katawan, tila ba tumigil ang mundo niya sa narinig. Mga hayop, matagal na pala nila akong niloloko, at tinatago pa talaga nilang relasyon ang dalawa, bulong niya sa sarili, nanginginig sa galit. Gusto niyang umiyak, ngunit tila ba may pumipigil sa kanyang mga luha. Ang galit na nararamdaman niya ay mas matindi kaysa sa sakit, parang apoy na unti-unting nilalamon ang kanyang damdamin. Bigla siyang pumasok sa loob ng apartment, hindi na nagdalawang isip. Hindi mo na kailangang maghintay, Clara. Pipirma ako sa annulment papers natin, Daniel. Pero bago yan, gusto kong ilabas ang lahat ng galit ko. Mabilis niyang hinayla ang buhok ni Clara, kinaladkad ito palabas ng apartment. Hayop ka, kaya pala panay ang titig mo sa asawa ko, dahil minamanyak mo na pala siya, sigaw ni Maria habang walang awa niyang sinampal si Clara ng magkasunod. Maria, tama na, stop it, galit na sigaw ni Daniel, ngunit tila wala siyang marinig. Para bang sinapian si Maria, namumula ang kanyang mga mata at mukha dahil sa matinding galit. Pilit niyang binawi ang kamay ni Clara mula sa pagkakahawak ni Maria, ngunit mabilis siyang napabitaw nang biglang damapo ang magkasunod na sampal sa kanyang mukha. Hayop ka, Daniel. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito pa ang igaganti mo sa akin. Galit na sigaw ni Maria habang tumutulo ang kanyang luha. Hindi makapagsalita si Daniel, tila ba napatigil siya sa kanyang kinatatayuan, habang si Clara naman ay duguan ang ulo matapos tumama sa isang bato. Masakit ba, Clara? Alam mo, kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan sa sakit na ipinaramdam niyo sa akin. At subukan niyo lang magsumbong, sisiguraduhin kung ako pa ang magiging tama sa mata ng batas. Magsama kayong dalawa, mga basura, galit na sabi ni Maria bago iniwan ang dalawa sa apartment, walang pakialam sa mga tao sa paligid na nanunood sa eksena. Sa mansyon. Pagdating sa kanilang mansyon, mabilis na inimpake ni Maria ang lahat ng gamit na kailangan niya. Walang alinlangan, iniwan niya ang bahay na minsang naging tahanan nila ni Daniel. Pagkatapos ng ilang minuto, dumiretso siya sa isang hotel na pagmamay-ari niya. Habang pinapaasikaso niya ang mga dokumento para makaalis ng bansa, tahimik siyang nakaupo sa isang sulok ng kanyang kwarto. Habang nakatingin sa bintana, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha na bumagsak. Ngunit mabilis din niyang pinahid ang mga ito, kasabay ng pagkuyom ng kanyang mga kamao. Happy na sana ako, pero hayop kayo. Mga hayop kayo, bulong niya sa sarili, punong-puno ng galit. Sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang magpatuloy at bumangon. Hindi niya hahayaan na ang kasalanan ng dalawa ay maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang tumunog ang kanyang cellphone, agad itong sinagot ni Maria nang makita ang pangalan ng mayordoma sa mansyon na tumatawag. Grandma Teresa Rosa, napatawag po kayo, tanong niya, pilit pinapanatili ang kalmadong boses. Nako, pasensya na sa istorbo, Iya, pero nandito kasi asawa mo. Nagwawala dahil ayaw papasukin ng guard sa mansyon. Hinahanap ka niya, may halong kaba ang boses ng matanda, tila hindi sanay sa ganitong eksena. Napabuntong hininga si Maria bago sumagot. Hayaan niyo siya, manang. Hayaan niyo siyang magwala. Basta sabihin niyo sa guard na kung magpumilit pa siyang pumasok, tumawag na kayo ng pulis. Oo, sige Iya, babay na. Agad na ibinaba ng mayordoma ang tawag. Muling napabuntong hininga si Maria habang nakatingin sa bintana ng hotel. Sa labas, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod, ngunit para sa kanya, tila wala itong liwanag. Ikaw ang nagumpisa nito, kaya ako na ang tatapos, aniya sa sarili, puno ng galit at determinasyon. Para kay Maria, wala nang karapatan si Daniel sa mansyon dahil simula pa lang, sa kanya naman talaga ito. Lumipas ang ilang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakahanda na ang lahat ng kailangan ni Maria para sa kanyang pag-alis. Nasa kotse na rin ang kanyang mga bagahe, at hinihintay na lamang niya ang tamang oras ng kanyang flight. Habang inaayos ang mga huling detalye, dumating ang kanyang pinsan na si Ethan, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang problema. Are you sure about this? Isipin mong may karapatan ang asawa mo na malaman na may anak kayo, paalala ni Ethan, pilit na pinapakalma ang pinsan.
Ang katulad niyang manloloko, wala nang karapatan pang malaman ang tungkol sa anak ko, sagot ni Maria, malamig ang tinig. Tanging ikaw lang at ako ang nakakaalam nito, at aasahan kung wala kang ibang pagsasabihan nito. Napabuntong hininga si Ethan. Alam niyang mahirap ang sitwasyong ito para kay Maria, pero wala siyang magawa kundi suportahan ang desisyon ng pinsan. Okay, ikaw ang bahala. Kung may kailangan ka o maipapagawa, sabihin mo lang sa akin. Marahan namang tumango si Maria at niyakap ang pinsan bago tuluyang umalis sa kanyang bahay. Alam niyang ito na ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa bahay ni Daniel. Nakailang buntong hininga na si Daniel matapos matanggap ang annulment papers na pirmado na ni Maria. Alam niyang masyado pang maaga para may sigawa ang annulment, pero sa isang tulad ni Maria na maimpluwensya, madali lang dito ang lahat. Habang nakatitig sa mga papeles, biglang lumapit si Clara. Hey, kanina ka pa nakaharap sa papel na yan. Ano ba yan? Tanong nito, sabay akmang kukunin ang dokumento, ngunit mabilis itong itinago ni Daniel. Isa lang to sa mga kailangang pirmahan, pag-iiba niya ng paksa, pilit iniiwas ang usapan. Na-miss kita malambing na sabi ni Clara, sabay upo sa tabi ni Daniel. Akmang yayakap siya rito, ngunit umiwas ang lalaki. What's wrong with you? Ilang araw ka nang ilag na ilag sa akin Ano bang meron? Huwag mong sabihin na nanghihinayang ka pa sa asawa mo, nanunuri ang tingin ni Clara, halatang naiirita. Wala ka nang pakialam doon, malamig na sagot ni Daniel. Nasaktan si Clara sa sinabi ng lalaki, ngunit pinilit niyang magpanggap na balewala ito. Kailan daw ba darating yung annulment nyo? Gustong-gusto ko nang may kasal sa'yo, babe, ani Clara, pilit na nilalamang ang lalaki. Hindi ko pa alam dahil busy pa ako, walang gana niyang sagot. Ang tawag. Nang tumunog ang kanyang cellphone, mabilis na lumayo si Daniel kay Clara at sinagot ang tawag. What happened? Tanong niya sa kabilang linya. Pasensya na, sir, pero kaalis lang ng sinasakyan niyang eroplano, sagot ng kanyang tauhan. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang cellphone. Di ba sinabi ko na sa inyong bantayan yun ng mabuti at baka makalabas siya ng bansa, galit niyang sigaw. Napatahimik ang tauhan niya, at wala na siyang balak na kausapin pa ito kaya't pinatay na niya ang tawag. Hey, babe, what happened? Ang init na naman ng ulo mo Gusto mo palalamigin ko yan, malambing na sabi ni Clara, sabay haplos sa dibdib ni Daniel, ngunit iwinaksi lang ng lalaki ang kamay niya. May lakad ako ngayon. Kung gusto mo pang manatili rito, ikaw ang bahala, malamig na sagot ni Daniel bago umakyat sa kanyang kwarto. Habang nagbibihis, napaisip si Daniel. Ngayon niya nararamdaman ang kawalan ni Maria sa kanyang buhay. Nang matapos ay mabilis siyang bumaba ng hagdan. Nandoon pa rin si Clara, naghihintay sa kanya. Babe, saan ka pupunta? Sasama ako. Saan? No. Malamig niyang sagot. Napasimangot si Clara, halatang naiinis sa malamig na pakikitungo sa kanya. Bakit ka ba palaging malamig sa akin? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, minahal mo ba talaga ako? Naiiyak na tanong ni Clara. Napahinto si Daniel at hinarap ang babae. Kung pwede ko lang ibalik ang dati sa aming dalawa, ginawa ko na. Nagsisisi ako kung bakit ako nagpadala sa'yo. At kahit kailan, siya pa rin talaga ang nagmamay-ari ng puso ko, wala nang iba, malamig niyang sagot bago iniwan si Clara sa kanyang bahay. Sa susunod kung gusto mong magpaluto, ayusin mo yung trabaho mo. Malamig na wika ni Daniel habang nilalapag ang kutsara at tinidor. Nawalan na siya ng gana sa pagkain. Nakasandal ang kanyang ulo sa upuan, ipinikit ang mga mata, at muling sumagi sa kanyang isipan ang araw na nahuli sila ni Zania. Ang galit at sakit sa mga mata ng kanyang asawa ay tila ba nakaukit sa kanyang alaala. Are you okay, babe? Tanong ni Clara, pilit na nilalamang ang lalaki. Get out, Clara. I said get out. Sigaw ni Daniel, tuluyan nang nawalan ng pasensya. Hindi niya mapigilan ang galit sa sarili. Gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali, ngunit hindi niya alam kung paano o saan magsisimula. Hindi niya rin alam kung saan hahanapin si Maria dahil maging sa kanilang mansyon ay hindi na siya makakaapak. Ang mansyon ay isang regalong iniwan ng abuelo ni Maria, kaya malinaw na ito ay pag-aari ng kanyang asawa. Sa opisina ni Daniel, habang umiiyak si Clara palabas ng opisina ni Daniel, napatingin ang mga empleyado sa kanya. Ang ilan ay naiinis, ang iba naman ay naawa,
ngunit karamihan ay nagbubulungan. Yan kasi ang landi. Alam niyang may asawa na yung tao, gusto pa ring ipilit ang gusto niya. Kaya ayan ang napala niya, bulong ng isang empleyada. Kung ako ang naging asawa ni boss, siguradong hindi na makikilala ang mukha niyan ngayon, dagdag ng isa pang babae, halatang galit rin kay Clara. Lalo lang napaiyak si Clara sa narinig. Walang lingon siyang umalis sa kumpanya at nagpahatid sa kanyang driver. Habang nasa sasakyan, tahimik siyang umiiyak hanggang sa hindi na niya napigilan ang galit. Ginawa ko na ang lahat. Inagaw ko ang lahat. Akala ko, okay na. Akala ko, matatapatan na kita, Zania. Pero nagkamali ako, galit niyang bulong, habang ang driver ay tahimik na nakikinig. Malaki ang inggit ni Clara kay Zania, ang kaibigang minsan niyang itinuring na kapatid. Lamang ito sa lahat, sa ganda, sa yaman, at higit sa lahat, sa pagmamahal ni Daniel. Nang magustuhan ni Daniel si Zania, nag-umpisa ang inggit ni Clara na unti-unting naging galit. Ginawa niya ang lahat upang maaga ang lalaki, ngunit kahit nakuha niya ang katawan ni Daniel, hindi niya kailanman nakuha ang puso nito. Sa kabilang panig, napangiti si Maria habang pinagmamasdan ang monitor kung saan makikita ang kanyang anak sa sinapupunan. Ilang buwan na lang at iluluwal na niya ito. Lalaki ang anak mo. Congrats, bati ng doktor na si Matthew, ang matalik niyang kaibigan. Salamat, Matthew. Kahit kailan, hindi ka nagbabago sa akin, ani ni Maria, may halong lungkot sa boses. Wala naman akong dapat baguhin, lalo na sayo. Ikaw pa rin ang Zenny na minahal ko noon. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang nararamdaman ko sayo. Pero tanggap ko naman na hindi ako ang pinili mo, sagot ni Matthew, pilit na mumingiti. Kung alam ko lang na mangyayari sa akin to, ikaw na lang sana ang pinili ko, malungkot na sabi ni Maria. Siguro hindi ako humantong sa ganito. Huwag mo nang isipin yun. Kung ako rin naman ang nakatuluyan mo, wala ka ring anak ngayon dahil hindi ako magkakaanak. Pero tanggap ko na yun. Pilit na ngumiti si Matthew, ngunit halata ang panghihinayang sa boses niya. Hindi naman basehan ang anak sa pagmamahalan ng dalawang tao, hindi ba? Kung mahal niyo ang isa't isa, ipaglaban niyo ang pagmamahal niyo, sagot ni Maria, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Matapos ang usapan, umuwi na si Maria. Dumaan ang mga buwan at isinilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Liam, katunog ng kanyang pangalan. Habang pinagmamasdan ang natutulog na anak, hindi napigilan ni Maria ang mga luha. Hello, baby boy. Ang gwapo mo, anak. Manang-mana ka sa akin at sa gunggong mong ama, bulong niya, ngunit kumirat ang puso niya nang maalala si Daniel. Kung hindi lang sana si Raulo ang ama mo, siguro masaya tayo ngayon. Pero huwag kang mag-alala, anak. Mahal na mahal kita, at nandito si Mama at Grandma Teresa mo para sa'yo. Paglipas ng 3 taon, after 3 years, nasa Pilipinas na tayo, ma'am, tanong ng pinsan niyang si Ethan habang karga ang anak ni Maria. Yes, baby. Nasa Pilipinas na tayo, sagot ni Maria, nakangiti sa anak. Really po, wow, tuwang-tuwang sagot ng batang si Liam. Habang nakangiti sa anak, biglang bumulong si Ethan. Alam mo bang matagal ka nang pinapahanap ni Daniel? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maria. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Ayokong magka-interes si Liam sa walang kwenta niyang ama. Tapos na kami. Wala na siyang karapatan sa anak ko. Napabuntong hininga si Ethan. Malaki na ang ipinagbago ni Maria sa nakaraang 3 taon. Kung dati ay palakaibigan ito, ngayon ay tila ba inilayo na ang sarili sa mundo. Natuto na siyang magtayo ng pader upang protektahan ang sarili at ang anak. Pagdating nila sa mansyon, agad sinalubong sila ng mga katulong. Wala akong pinabago sa buong mansyon dahil alam kong ikaw lang ang may karapatan kung ipapaayos mo ba ito o hindi, sabi ni Ethan. Pinaalagaan ko rin ang mga bulaklak dahil alam kong mahal mo ang mga ito. Salamat, Ethan, sagot ni Maria, bakas ang pasasalamat sa boses. Habang pinagmamasdan ang mansyon, tila bumalik lahat ng alaala ni Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang mas malakas na siya. Hindi na siya ang dating Maria na mahina at madaling masaktan. Sa mga susunod na araw, alam niyang haharapin niya ang bagong hamon ng buhay, kasama ang anak niyang si Liam. Basta ikaw, walang problema, Maria, nakangiting sagot ni Manang Teresa habang masiglang sinalubong si Maria sa mansyon.
Ikaw na ba yan? Tanong nito, bakas ang saya sa mukha. Opo, Manang. Kamusta na po kayo rito? Sagot ni Maria habang niyayakap ang matandang mayordoma na tila naging pangalawang ina na rin niya. Napangiti si Manang Teresa sa lamang ng dalaga. Ikaw talagang bata ka, hindi ka talaga nagbabago. Wala naman po akong dapat na baguhin, Manang, basta kayo ang kaharap ko. Asan na po ba ang iba niyong kasama? Tanong ni Maria habang iniabot ang pasalubong. Ma, may pasalubong ako sa inyo nasa kotse po. Pakikuha na lang po ninyo. Nako, nag-abala ka pa, iya. Pero maraming salamat ha, nakangiting sagot ng matanda, bakas ang saya sa kanyang boses. Walang anuman po, Manang. Pero sana po, wala nang ibang makakaalam sa pag-uwi namin, lalo na tungkol sa anak ko, paalala ni Maria, halata sa boses ang pag-iingat. Walang problema, iya. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino, sagot ni Manang Teresa, puno ng katiyakan. Salamat po, tugon ni Maria, sabay pasok sa kanyang kwarto bitbit ang anak niyang si Xander na mahimbing pa rin ang tulog. Maingat niyang inilapag ang bata sa kama at tinakpan ng kumot. Okay ka na ba? Aalis na muna ako dahil may pupuntahan pa ako, tanong ni Ethan habang sinisilip si Maria sa kwarto. Okay na ako dito. Salamat ha, sagot ni Maria, bakas ang pasasalamat sa kanyang pinsan. Basta't may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tawagan ako, paalala ni Ethan bago tuluyang umalis. Nang mag-isa na si Maria sa kwarto, napabuntong hininga siya. Napatingin siya sa paligid at muling bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noon. Doon sa kwartong iyon nila nabuo si Xander. Sa bawat sulok ng silid, tila naririnig pa rin niya ang mga tawanan nila ni Daniel, ang mga pangakong binitiwan nito, at ang mga sandaling akala niya'y magiging panghabang buhay. Ano ba yang iniisip mo, Maria? Kalimutan mo na siya dahil siguradong masaya na siya ngayon sa buhay niya, bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang puso. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi ang alaala ni Daniel, hindi niya magawang burahin ang sakit at panghihinayang na iniwan nito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa kabilang dako, abala naman si Daniel sa kanyang opisina. Ngunit sa araw na iyon, tila bumagsak ang mundo niya nang makita ang hawak niyang mga papeles. Naibagsak niya ito sa mesa, at napaupo siya habang hawak ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano nakalusot ang ganito kalaking halaga mula sa kumpanya niya. Kailangan mo nang kumilos bago pa mawala sa iyo ang pinaghirapan mo, sabi ni Carlo, ang matalik niyang kaibigan, na pumasok sa opisina matapos makita ang lagay niya. Napatingin si Daniel kay Carlo, bakas ang pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, hindi ka na sana umabot pa sa ganito, dugtong ni Carlo, halatang dismayado sa kaibigan. Alam kong kasalanan ko, hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin ang mali ko, sagot ni Daniel, puno ng lungkot ang boses. Matagal ko nang pinagsisihan yun. Tumahimik si Carlo. Alam niyang hindi na niya kailangang dagdagan pa ang bigat ng dinadala ng kaibigan. Ngunit bilang matalik na kaibigan, alam niyang kailangan niyang magsalita. Daniel, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin ang buhay mo. Pero kung gusto mong magsimula ulit, kailangan mong tanggapin na hindi mo mababago ang nakaraan. Napabuntong hininga si Daniel. Alam niyang tama si Carlo, pero paano siya magsisimula kung ang taong gusto niyang makasama ay wala na sa tabi niya? Paano siya babangon kung ang lahat ng ginawa niya noon ay nagdala lamang ng sakit at pagkawasak? Sa mansyon ni Maria. Samantala, abala si Maria sa pag-aayos ng kanyang bagong buhay kasama ang anak niyang si Xander. Sa kabila ng mga alaala ng nakaraan, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Alam niyang hindi na siya ang dating Maria na madaling masaktan. Ngayon, siya na ang Maria na handang ipaglaban ang kanyang anak at ang kanilang tahimik na buhay. Habang pinagmamasdan niya ang anak na masayang naglalaro sa hardin, hindi niya maiwasang mapangiti. Lahat ng ito ay para sa'yo, anak. Wala nang makakapaghiwalay sa atin, bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may bahagi pa rin ng puso niya ang nagtatanong, hanggang kailan ko may tatago si Xander sa kanyang ama. Nagsisi ka, pero huli na dahil nawala na sa'yo ang asawa mo. Kung nandito ka para sermonan ako, umalis ka na. Ewan ko sa'yo. Bago ko pala makalimutan, nandito na sa Pilipinas ang asawa mo, at ang alam ko siya na ang hahawak sa kumpanyang noon mo pa pinapangarap. Biglang sumigla ang katawan ni Daniel dahil sa narinig.
Huwag kang magpakasaya dahil bumalik na siya. Kung noon nakuha mo siya sa kaangasan mo, hindi na ngayon. Kung mahirap paamuhin si Maria noon, mas lalo na ngayon kaya good luck sa'yo. Siya pa rin ang Maria na minahal ko ng totoo. Mali ka, maniwala ka man o hindi, wala nang dating Maria na nakilala mo, makahulugang sabi ni Henry. I'll do everything to make her mind again, seryoso niyang sabi rito. Ikaw ang bahala, aalis na ako. Kaagad na umalis si Henry habang napahilot naman sa kanyang noo si Daniel habang iniisip kung anong unang hakbang na gagawin niya. Sa mansyon ni Maria ay panay ang tawa ng mga katulong sa kakulaitan ni Xander. Maging si Maria ay napangiti na rin. Hindi niya akalain na ang tahimik niyang anak noon ay ganito na kaingay ngayon. Nak, huwag naman masyadong malikot ha. Papasok lang si Mommy sa loob ng mansyon. Opo, ma'am, magalang na sagot nito sa kanya. Pakibantayan na lang siyang mage, Joy. Yes po, Señorita, nakayuko nitong sabi kaya iniwan na sila ni Maria. Pagpasok niya sa loob ay tinawagan niya kaagad si Ethan. Kamusta? Anong balita? Nababalitaan kong ninakawan ng kumpanya niya, at unti-unti na itong bumabagsak, ani Ethan sa kabilang linya. Mabuti naman at umaayon na sa akin ang panahon, nakangiting sabi ni Maria sa pinsan niya kahit hindi siya nito nakikita. Alam niyang alam nito na nakangiti siya. Matagal ang karma, pero nangyayari na, mahina niyang ani bago pinatay ang kanyang cellphone. Pagsisisihan mo kung bakit mo ako sinaktan noon, galit na sabi ni Maria. Nasa kanya pa rin ang sakit kahit ilang taon na ang nakakaraan mula nang makita niya ang asawa at kaibigan niya kaya't hindi mawawala sa kanya ang paghihiganti. Unang araw niya sa kumpanya ay nagkagulo ang mga board members dahil sa iba na ang tatayong CEO. Wala silang tiwala kay Zania kaya nang nasa meeting room na sila'y tinadtad nila ng tanong si Zania at sino ba ang kakayahan nito. Papaano mong patatakbuhin ang kumpanya kung hindi naman ito ang pinag-aralan mo? Siguradong babagsak lang ang kumpanya sa mga kamay mo, protesta ng isang shareholder kay Maria kaya galit na binalingan niya ito ng tingin. Mr. William, alam mo bang marami akong alam tungkol sa'yo, makahulugan niyang sabi sa matanda. What do you mean? Tinatakot mo ba ako? Yan ba ang ugali ng isang CEO? Pinapakita mo lang na hindi ka karapat-dapat maging. Hindi na natapos pa ni Mr. William ang sasabihin niya nang pumasok na ang isang matanda. Lahat ng naroon sa meeting room ay natahimik. Maging si Zania ay hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng kanyang abuela. Lahat ng hindi umayon na si Maria ang papalit sa kanyang abuela ay natahimik. Wala ni isa man sa kanila ang nagsalita dahil alam nila ang ugali ng matanda. Pag nagalit to, sino man ang hindi sumasang-ayon sa desisyon ko ay magtaas ng kamay, mahinahong ani ng matanda. Walang nang ahas na magtaas ng kamay kaya tumikwas ang kilay ni Maria habang pinagmamasdan ang mga naruroon. Kanina lamang ay ang tapang ng mga ito, pero pagdating ng matanda ay biglang naduwag ang mga loko. Ikaw pa rin pala ang matandang kinatatakutan ng lahat, Grandma Teresa, maanghang sabi ni Maria sa kanyang isip. Matapos ang meeting ay dumiretso na siya sa opisina niya para magtrabaho. Salamat, Grandma Teresa. Mabuti na lang at dumating ka. Seryoso niyang pasasalamat sa kanyang abuela. Ikaw ang bahala rito ha. Opo, yamakap muna siya sa matanda bago ito tuluyang nagpaalam sa kanya. Pagkaalam ni Daniel na ang asawa na niyang humahawak sa kumpanya ng abuela nito ay kaagad na siyang nagpunta roon. Wala siyang ibang choice kung hindi ang lumapit sa dating asawa niya. Ma'am, may schedule ka po ngayon kay. Napakamot pa ito sa ulo niya at nag-aalangan na ituloy ang gusto niyang sabihin. May problema ba? Tanong ni Zania nang makita niyang nag-aalangan ito. Wala naman po, pero ang asawa mo po kasi ang nakaschedule dito sa inyo kung ano. Ay cancel mo ang nakaschedule sa kanya ngayon. May iba pa tayong kliyente na mas mahalaga kaya sa lalaking yan. Saka tiyak na magpapatulong lang yan dahil pabagsak na ang kanilang kumpanya. Kape po, ma'am. Kaagad na umalis ang sekretarya ni Maria at naiwan siya sa opisina niya. Kahit sa ganong paraan man lang maramdaman mo ang sakit na pinadama mo sa akin. Lintik lang ang walang ganti, Ana, habang nakasandal ang ulo niya sa kanyang upuan. Napapikit si Daniel matapos malaman na pinakancel ni Maria ang meeting nilang dalawa. Nang hihinayang man siya'y wala na siyang magawa pa kung hindi ang bumalik na lang sa kanyang opisina. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hapon at nagready na si Maria para umuwi nang tumunog ang cellphone niya.
Mommy, wala sa sariling napangiti si Maria matapos marinig ang boses ng anak niya. Hello baby, how are you? I'm good mom. I missed you. Oh, how I miss you too baby. May gusto ka bang ipabili? Pag ganito kasi ang anak niya, alam niya kaagad na may gusto itong hilingin. Ice cream po sana. Okay, bibili si mommy ng ice cream para sa'yo. Bye baby, I love you. I love you too, ma'am. Matamis ang ngiting ibinaba ni Zania ang cellphone niya pero agad na lang itinigil niya nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Sir, bawal po talaga kayong pumasok, ani ng kanyang secret area. I'm her husband kaya wala kang karapatan na pigilan ako. Ma'am Z, sorry po, ayaw niya pong magpapigil. Tinanguan lang ni Maria ang secret area at hinayaan na makapasok si Daniel. Gaano ba kakapal ang pagmumukha mo't may gana ka pang magpakita sa akin matapos ang ginawa mo, batid sa boses niya galit at pagkamuhi sa dating asawa. Gusto ko lang na makausap ka, mahina hong sabi nito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Maria, please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ako, nagpapakumbaba ang sabi nito sa dati niyang asawa. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis dahil late na ako sa date ko, sabay tingin niya sa kanyang relo. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Daniel. Hindi niya matatanggap na may naipalit na sa kanya si Zania, at mukhang masaya pa ito. Kahit minutes lang, please. Sorry pero importante sa akin ang bawat oras ko kaya kung pwede umalis ka na dahil ilang minutes na akong late, galit na sabi ni Maria. Walang nagawa si Daniel kung hindi ang lumabas sa kumpanya ng dating asawa. Gusto pa sana niya itong sundan kung saan ito pupunta at kung sino ang kadate nito pero tumunog ang kanyang cellphone at nang tignan niya ulit ang sasakyan ni Zania ay malayo na ito sa kanya at hindi na niya ito mahahabol pa dahil naipit na siya sa traffic. Damet, galit na hinampes niya ang hawak niyang manibela. Matalim ang tingin na ipinukol niya sa kanyang cellphone dahil kung hindi pa ito tumunog ay siguradong malalaman niya kung sinong lalaki na kinahuhumalingan ng dating asawa niya. Matapos bumili ni Maria sa gusto ng anak niya ay masaya niyang binaybay ang daan pauwi sa kanilang mansyon. Pagdating niya roon ay kaagad naman siyang sinalubong ni Xander. Mommy, masayang niyakap at pinupog ni Xander ng halik ang mukha ng kanyang ina na siyang ikinangiti ng kanyang mommy. Oh, ang sweet-sweet talaga ng baby Xander ko. Halika rito. Binuhat ni Maria ang anak niya papasok sa mansyon habang ang ate Sita nito ang nagdala sa pinamili niya. Gusto mo bang gumala bukas baby? Hindi papasok si mommy para sa'yo. Really po, yes baby at bibilhin natin ang lahat ng gusto mo, nakangiti niyang sabi sa anak na siyang ikinatuwa nito. Yes, sigaw nito na lalong ikinatawa ni Zania. Matapos kumain ay pinatulog na niya ang anak niya. Nang maayusan niya ito sa higaan ay saka pa lang siya humarap sa laptop niya. Kahit nasa bahay ay nagtatrabaho pa rin si Maria dahil gusto niya na kinabukasan ay wala siyang ibang iisipin kung hindi ang anak na lang niya. Hateng gabi na, tutok pa rin si Maria sa kanyang laptop. Hindi niya ito tinulugan hanggang sa hindi niya ito matapos. Maaga pa lang ay nasa kumpanya na ni Zania si Daniel. Inaabangan niya ang dating asawa niya roon para kausapin ito pero 9:00 na lang ng umagay wala pa rin ito. Damit, nahampa niya ang manibela ng sasakyan niya dahil halatang iniiwasan siya ng dating asawa. Sabi ko naman kasi sa'yo noon pa lang na pag sinaktan mo si Zania at lumayo ng loob nito sa'yo, himala na lang ang maaasahan mo para makuhang muli ang loob niya, seremonya ng kaibigan sa kanya nang mapadaan siya sa kumpanya nito. Hindi na siya bumalik sa kumpanya niya dahil nawalan na naman siya ng gana para magtrabaho. Ano, wala ka na bang gagawin para makuha ulit ang loob niya? Sa tingin mo ba may magagawa ka kapag dito ka tumambay? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman sa ganun. Sa halip kasi nasuyuin mo siya, lalo mo lang siyang pinapalayo sa'yo. May boyfriend na ba siya? Kailan ka pa naging duwag? Balik na tanong ni Henry dito. Totoong naduduwag siya ngayon dahil siya mismo ay nakitang malaking pagbabago ng asawa niya. Sa mall kung saan naroroon si Maria at ang anak niya ay masaya nilang nilaibat ang mall at kung anong gusto ng anak niya ay kaagad niya itong kinukuha at ibinibigay sa kasama nilang tauhan niya para magbitbit ng pinamili nila. Mom I like that one, turo ni Xander sa isang malaking Superman na laruan. Akmang kukunin ito ni Maria nang may biglang humablat dito. Ang pamangkin kong unang nakakita rito kaya sa kanya to. Nagsalubong ang kilay ni Zonya nang mabosesan ng babaeng nagsalita. Ang anak ko ang nakaunang nakakita niyan kaya ibalik mo yan sa kanya, ang wika ni Zonya.
Ang pamangkin ko ang unang nagturo nito kaya hindi ko to pwedeng ibigay sa kanya, mahinahon na sabi ni Clara nang makilala si Maria. Oh, wala ka pa ring pinagbago. Kung ano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. Kawawa ka naman, nakangiting sabi ni Maria habang hinahagod ng tingin si Clara mula ulo hanggang paa. Maria, shut up. Don't call me that name again dahil hindi bagay sa katulad mong ahas. Bulong niya sa dating kaibigan bago hinayla ang anak niya palayo sa mga ito. Napasunod na lang ang tingin ni Clara sa dating kaibigan. Malaki na ang ipinagbago nito at parang hindi na siya nito kilala. Tita, magkaaway po kayo ng babaeng iyon, saka palang naalala ni Clara na kasama pala niya ang anak ng kapatid niya. No baby, hindi kami magkaaway ng babae, nakangiting sabi ni Clara sa pamangkin. Kung ganun ba't ka po umiiyak? Hindi naman umiiyak si tita, baby. Napuwing lang yung mata ni tita kaya lumabas yung luha ko, pagsisinungaling niya sa kanyang pamangkin. Alam kasi niya na magsusumbong na naman to sa kapatid niya na umiiyak siya. Nakauwi na sina Maria at ang anak niya pero ang galit niya kay Clara hindi pa rin humuhupa. Yaya, pakilinis si Xander, pabagsak na umupo si Maria sa upuan at kaagad na pumikit. Dahil sa pamamagitan nun ay makokontrol niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na niya si Zania dahil marami siyang pipirmahan na dapat niya munang i-review. Minabuti niyang ipakancel lahat ng meeting niya sa araw na iyon. Pagsapit ng tanghali ay nagpa-deliver na lang ng pagkain si Maria. Saktong dumating ang order niya nang matapos siya sa kanyang ginagawa. Mommy, hey, anong ginagawa ma'am rito? Ma'am, pasensya na. Ayaw kasi niyang magpaawat Gusto talaga niyang pumunta rito kaya't nagpahatid kami sa driver ninyo. Kaagad na nagdahilan ng ate Sita ni Xander dahil siguradong pag-alitan siya ni Zania. It's okay, Yaya. Pero sa susunod, huwag na kayong lumabas ng bahay kung wala ako ha. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Paano na lang kung makidnap kayo? Saan ko kayo hahanapin? Napayuko na lang ang ate Sita ni Xander. Alam niyang mapapag-alitan siya ni Maria pero hindi niya matanggihan ang bata lalo pat umiiyak to pag hindi pagbigyan ng kanyang gusto. Sa kumpanya naman ni Daniel ay nagkagulo na ang mga board members at ang mga empleyado. May nagkalat kasi ng balita na papalubog na ang kumpanya niya at hindi na ito makakabangon pa kaya ang ibang investor ay nagsisiyalisan na. Walang palom na nilisan ni Daniel ang kumpanya at pumunta siya sa bar ng kaibigan niya. Ano na namang ginagawa mo rito? Ang aga pa, tanong ni Henry. Gusto kong uminom. Napabuntong hininga si Henry. Alam niya ang dinadala ng kaibigan niya kaya hinayaan na lang muna niya ito. Hey bro, lasing ka na, ihahatid na kita sa inyo. Iwinaksi ni Daniel ang kamay ng kaibigan niya at ininom pa ang wine na nasa baso niya. Pabayaan mo ako bro. Wala nang kwentang buhay ko kaya mas mabuti pa siguro na mamatay na lang ako. Kasi wala na wala nang babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng handa kong luhuran, wala na. Pati ang kumpanya na siyang pinahahalagahan ko, wala na rin. Kasi wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang CEO, lasing na sabi ni Daniel. Lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Hindi ako lasing okay pa ang pag-iisip ko kung may kailangan ka pang gawin iwan mo muna ako rito. Napabuntong hininga si Henry. Ayaw man niyang iwan ang kaibigan niya pero kinakailangan dahil nasa ospital ang nobya niya. Mahimbing na natutulog si Zonya nang tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw pa sana niyang sagutin ang tawag pero nang makita niyang pangalan ng tumatawag ay mabilis siyang bumangon. Alam mo bang nakakaistorbo ka na sa taong natutulog? Masungit niyang bungad sa kausap. Pwede bang humingi ng pabor? Kung tungkol kay Daniel ang hihingin mong pabor, I'm sorry wala akong panahon sa kanya. Ang galing mo namang manghula. Pero, Zetty kahit ngayon lang. Nasa ospital kasi ang girlfriend ko dahil nagkasakit siya kaya hindi ko siya pwedeng samahan sa bar. Lasing na kasi yun baka maisipan pa niyang mag-drive. Hindi na siya bata, Henry, may sarili na siyang isip at desisyon. Kung gusto niyang mamatay hayaan mo siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Maria, kahit ngayon lang please. Ako na itong nakikiusap sa'yo kahit alang-alang na lang sa anak ninyong dalawa. Anong pinagsasasabi mong anak? Kinakabahang sabi ni Zetty. Zetty naman, kung si Daniel hindi alam ang tungkol sa anak mo, pues, ako alam ko dahil sinabi sa akin ng pinsan kong doktor na siyang nag-alaga sa'yo nung buntis ka pa kay Sand. Kaya kahit alang-alang na lang sa kanya,
Puntahan mo siya, pakikiusap ni Henry kay Zetty. At ano namang gagawin mo pag hindi ko siya pinuntahan? Sasabihin fine, buwisit ka. Napatawa na lang si Henry sa pagmumura ng kaibigan niya. Alam niyang bibigay ito kaagad pag binanggit ang tungkol sa anak nito pero wala naman siyang plano na sabihin kay Daniel ang totoo. Hahayaan niya itong mismo ang makaalam na may anak sila ni Zania. Mabuti na lang at sinabi ng pinsan niyang totoo kaya nalaman niya mula rito na may anak pala ang dalawa. Pinuntahan muna ni Zetty ang ate Sita ng anak niya para bantayan ng mabuti. Mabuti na lang at gising pa ang ate Sita ni Sander. Ako na po ang bahala sa kanya, Moms. Salamat yaya. Tumango lang ang ate Sita ni Xander at umakyat na ito sa taas. Bata pa ang ate Sita ni Sander, si Ethan ang nagrekomenda nito kay Zania kaya tinanggap niya kaagad to dahil mabait daw to anya ni Ethan na napatunayan naman talaga niya. Dinidrive ni Zetty ang kanyang sasakyan patungo sa bar na pagmamay-ari ni Henry. Pagdating niya roon ay kaagad siyang nagtanong sa counter kung nasan ito. Kaagad namang itinuro ng isang bartender na siyang pinagbilan ni Henry sa kaibigan. Tinungo ni Maria ang kinaroroonan ng dating asawa. Ang kaninang inis na nararamdaman ay mas dumubol pa nang makitang may mga kababaihan na inaakit ang dati asawa. Dahil sa inis ay pahak niya itong pinatayo kaya sabay na nahulog ang mga babae sa upuan. Hey, bakit mo ginawa yun ha? Kami ang nakona sa kanya kaya bitawan mo siya, galit na anin ng isang babae. Nandidiring tinignan ni Maria ang babae at nginisihan. Really? Kilala mo ba kung sino ako? Wala kaming pakialam kung sino ka. Basta't ibalik mo siya sa amin. Akmang hahawakan si Daniel ng babae nang malakas na hawakan ni Maria ang kamay nito. Hindi mo ako kilala, pero kung makaasta ka para kang kung sino eh. Bakit? Sino ka ba sa akala mo ha? Nang hahamon na sabi nito. Ako lang naman ang asawa niya at kaya kitang bayaran at ilibing ng buhay kapag hindi ka pa umalis kayong na mga kasama mo, galit na sabi ni Zania. Agad na hintatakot ang mga babae nang makita ang galit na mukha ni Maria kaya't nagsiyalisan sila kung saan naroroon ang dalawa. Hey, miss, ang tapang mo naman. Para kang yung asawa kong Amazona, wala sa sariling sabi ni Daniel kay Zania. Time you idiot, tumayo ka na dyan at aalis na tayo. Busit ka talaga kahit kailan kita mo kapag nagalit ka. Para kang ang mahal kong asawa mahal. Wow naman. Kung hindi ko siguro alam ang ginagawa mo, siguro naniwala ako sa yung buwisit ka. Alam mo bang habang tumatagal para kang ang asawa ko. Magkamukha kayo pero imposible naman na ikaw yun dahil mabait ka naman samantalang yung asawa ko ang Sungit pero maganda pa rin siya kaya't mahal na mahal ko yun Pero sinayan ko lang dahil natukso ako sa tawag ng laman at hindi niya ako mapapatawad na. Tumayo ka na dyan at iuuwi na kita. Pero hindi na makatayo pa si Daniel kaya nagpatulong na lang siya sa mga tauhan ni Henry para may sakay sa sasakyan niya si Daniel. Salamat sa inyo. Walang ano po yun ma'am. Yumuko muna ang mga ito bago sila iniwan. Dahil hindi niya alam kung saan ito dadalhin ay tinawagan niya si Henry dahil wala naman siyang alam kung saan ba ito madalas natutulog. Ikaw nang bahala sa kanya, Maria. Pasensya ka na. Nasa ospital pa rin kasi ako kaya ipapaubaya ko muna siya sayo. Pinatay na ni Zania ang tawag at hindi na hinintay pa ang iba pang sasabihin sana ni Henry. Sa isang hotel dinala ni Zetty ang lalaki. Pasuray-suray pa silang sumakay sa elevator at nang makalabas sa elevator ay nasa tapat na kaagad sila ng kwarto ni Daniel. Nahirapan pa siyang ipasok ang lalaki sa loob dahil parang sinasadya nitong magpabigat. Nakahinga lang siya ng maluwag nang maihiga niya si Daniel sa kama. I love you, wife. I'm sorry, paungol na sabi nito. Agad natigilan si Maria sa narinig niya mula sa kanyang asawa. May kung anong kurot ang dumaan sa puso niya dahil sa narinig. Mariing napapikit si Maria para pigilan ang pagtulo ng luha niya. Hanggang sa oras na iyon ay ramdam pa rin niya ang sakit sa ginawa nito sa kanya noon. Matulog ka na dahil kailangan ko nang umalis. Mahina niyang sabi sa natutulog niyang asawa. Tumalikod na si Maria pero nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Jay kaya ang ending ay napasubsob ang mukha niya sa may dibdib ni Daniel. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso nito. I love you, please come back to me. Mahina nitong pakikiusap sa kanya. Nang mahimasmasan si Maria ay mabilis siyang bumangon pero na-corner na siya sa dalawang kamay ni Daniel kaya ang akmang pagbangon ay naudlot dahil sa ginawa nito. Bitawan mo ako. Ano ba?
No hanggat hindi mo ako kakausapin ng maayos, hindi kita pakakawalan. What? Nasisiraan ka na ba? Yeah. At lalo pa akong masisiraan kung hindi ka bumalik sa akin. Damn you, pinaghahampas ni Maria ang dibdib ng asawa niya pero walang epekto to kay Daniel. Mabilis na iniba ni Daniel ang posisyon nilang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Maria dahil nasa ilalim na siya ni Daniel. Daniel, ano ba? Pakawalan mo nga ako, no? Mag-usap muna tayo, lasing ka lang. Hindi ako lasing. What? Yes. You mean plinano ko to para magkausap tayo. What? At kasabwat mo si Henry. No. Totoong nasa ospital ang nobya niya kaya niya ako iniwanan kanina. Lalo lang naiinis si Maria. Gusto niyang saktan si Daniel pero hindi siya nakagalaw dahil di naganan siya nito. Nakatitig si Daniel sa asawa niya, lalo pa itong gumanda sa paningin niya. Anong binabalak mo? Tarantang tanong ng babae nang makitang unti-unting lumalapit sa mukha niya ang mukha ni Daniel. I'll make you mine again, wife. Hindi ako makapapayag na iwan mo pa akong muli papalagpasin. Maria nang tuluyan ng sakupin ni Daniel ang labi niya. Nung unay pilit na inilalayo ni Maria ang sarili sa kanyang asawa pero kalaunaan ay bumigay na rin siya. Lalo pang ginalingan ni Daniel ang ginagawa ng makitang bumigay na ang asawa niya at masaya siya na tulad ng dati ay ganun pa rin ang epekto niya rito. Nagising si Maria na may nakayakap sa kanya. Nang maalala ang nangyari ay para na niyang kukutusan ang kanyang sarili kung bakit ba ang bilis niyang bumigay. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, anya ang kanyang kabilang bahagi ng isip. Huwag kang bumalik sa kanya, sasaktan ka lang niya ulit, kontra ng kabilang bahagi ng isip niya. Naihilamos na lang ni Maria ang kamay sa mukha niya dahil nahihiya siya sa sarili. Unti-unti niyang kinuha ang kamay ng asawa saka siya bumangon para magbihis. 3:00 na ng madaling araw. Gusto pa sana niyang matulog pero ayaw niyang mabungaran siya ni Daniel kaya matapos niyang magbihis ay umalis na kaagad siya. Pagkagising ni Daniel si Maria kaagad ang hinanap pero wala na roon ang asawa niya kaya't bumangon na lang siya't nagbihis. Nakarating na siya sa kanyang bahay pero hindi pa rin siya bumababa sa kanyang kotse. Nakasandal lang siya sa upuan ng kotse habang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi habang iniisip ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Hindi niya alam na gagana ang plano niya, at tiyak na masasapak siya ni Henry pag nalaman nito ang kalokohan niya dahil wala itong alam kung anong pinaplano niya. Dahil sa maaga pa'y natulog na lang muna si Zania. Pagdating niya sa kanilang bahay, nagising siya nang may humahalik sa pisngi niya. Good morning, mommy. Wake up po. Good morning, baby. Anong oras na ba? 9:00 na po ng umaga, moms. Ang ate Sita na ni Xander ang sumagot. Kahit gusto pa niyang matulog ay napilitan siyang bumangon dahil may importante siyang meeting sa tanghali. Kumain ka na ba, baby ko? Yes po, mommy. Okay. Maliligo lang si mommy ha. Dito ka lang sa loob. Okay po. Matapos maligo ay kaagad nang bumaba si Maria para kumain. Pagkatapos ay sumunod na siya sa anak niyang nauna na sa kotse. Pagkarating nila sa restaurant ay kaagad na hinanap niya ang naka-reserve para sa kanila. Ma'am, napalingon si niya sa anak niya nang magsalita ito, yes baby. Daddy, bumitaw si Liam sa kamay ng kanyang ina, tinakbo kinaroroonan ni Matthew. Hello young man daddy, binuhat ni Matthew si Xander at pinupog ito ng halik. Nakangiti namang nakatingin si Maria sa dalawa, para silang tunay na mag-ama dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Hey, kanina ka pa, tanong niya kaagad nang makalapit siya sa dalawa. Magkasunod lang tayo. Tinawag ni Matthew ng waiter para maka-order na sila. Matapos mag-order ay nag-usap lang ang dalawa. Mabuti naman at isinama mo si Xander. Alam ko naman kasing nami-miss mo siya. Ikaw ba, hindi mo ako nami-miss, biro niya sa dalaga. Mahinang natawa si Maria sa tanong ng binata kaya pati si Matthew ay napatawa na rin. Mukhang ang saya mo ngayon may hindi ba ako nalalaman, tukso niya sa kaibigan. Basta masaya. May tinatago na ikaw talaga. Siyempre masaya ako dahil nandito ka, at mas masaya ako dahil dito ka na magtatrabaho para sa kanya, makahulugan ang sabi ni Maria. Yeah and thanks to you. Ngumiti lang ang dalaga sa binata. Basta't ingatan mo siya. Ayokong masasaktan siya dahil sobrang bait niya. Makakaasa ka, pangako, ng binata sa kaibigan niya. Pagdating ng nilang order ay agad na silang kumain. Iginala lang din ni Matthew ang dalawa bago sila umuwi. Sa tingin mo ba hindi magbabago ang pagtingin niya sa akin?
Alam mong mas matanda ako sa kanya, kinakabahang sabi ni Matthew. Mahina namang napatawa si Maria. Kailan ka pa naging mahina sa isang babae? Parang ngayon lang. Lalo pang natawa si Maria. Ang pangit mo agad kinakabahan. Natatawa niyang sabi. Ikaw naman. Kung makapang-asar ka naman, akala mo naman oo na hindi na ako tatawa, ngingiti na lang ako sa'yo, putol ni Maria sa binata. Naiiling na lang si Matthew na nakatingin sa dalaga. Pagdating sa mansion ay kaagad na sinalubong sila ni Grace, ang ate-sita ni Liam. Ako na po ang magdadala nitong pinamili mo ma'am, magalang nitong sabi. O sige, salamat, nakangiting sabi ni Maria. Lingunin niya si Matthew ay hindi na ito nakagalaw habang pinanunood ang paglalaro ng ate-sita ng anak niya sa alaga nito. Hoy baka matuno yan. Hindi yan nakukuha sa tingin ano. Naniniwala ka na sa akin na mapapatulala ka talaga pag nakita mo siya, tukso ni Zania sa kaibigan. Sigurado ka bang hindi tayo makukulong sa babaeng yun? Bakit parang ang bata pa no? Nag-aalangang sabi ni Matthew. Anong bata? 22 na yun ano? Huwag kang matakot, magugustuhan ka noon. Wala sa sariling napangiti na lang si Matthew habang sinusundan ng tingin ang dinaanan ni Grace. Parang nandun pa ito Grace. Napaigtad sa gulat si Grace nang magsalita si Maria. Ma'am Z, ikaw pala. Kanina ka pa po, nakatulala ka. Bakit? May problema ba? Naku wala po ma'am, sabay iwas niya ng tingin kay Maria. Really? O baka naman nahihiya ka lang kay Doc Matthew, tukso niya sa dalagang kausap. Agad na namyulang pisngi ni Grace ay dahil sa hiya kaya lalong napangiti si Maria. Dito, don't worry. Ikaw talaga, sadya niyan dito. Ana pa, may iauutos pa po ba kayo ma'am, pag-iiba niya ng usapan. Ako wala na, pero si Matthew mukhang meron, nakangiting anya bago iniwan ang dalaga. Let's go baby. Si mommy na ang maglilinis sa'yo may trabaho pa kasi si Yaya. Kinindatan muna niya si Matthew bago sila umakyat sa taas. Masaya si Maria na ang dating mahal niya ay mapupunta sa babaeng alam niyang mamahalin at aalagaan nito kahit hindi ito makapagbibigay ng anak. Mabait si Grace, ganun din si Matthew kaya't alam niyang bagay ang dalawa. Samantala sa opisina ni Daniel ay hindi naalis ang ngiti niya sa labi, alam niyang makukuha din niya pabalik si Maria. Yun nga lang ay mahihirapan siyang paamuhin ito. Totoo, sa paglipas sa mga araw ay unti-unti nang nagkakamabutihan si Matthew at Grace habang si Maria naman ay mainit na naman ang ulo. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. Maliit lang na dahilan ay umiinit kaagad ang ulo niya. Gusto mo palamigin ko ang ulo mo, napahawak sa kanyang dibdib si Maria nang may magsalita sa likuran at nagulat siya ng tipaklong. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok sa opisina ko? Wala na ba talagang kasing kapal ang pagmumukha mo? Galit niya ang anya sa lalaki na nginitian lang nito. Sa ilang linggo na niyang panunuyo sa kanyang asawa ay hindi pa rin ito ibigay sa kanya, kahit na may nangyari na sa kanila. Ganun pa rin ang trato nito sa kanya, minsan ay nasasaktan na siya sa pang-iinsulto ni Maria pero pilit niya itong binabaliwala. Alam niyang mahirap ibalik ang tiwala nito pero umaasa siya na sana bigyan siya ni Maria ng isa pang pagkakataon. May dala akong pagkain, paborito mo. Alam kong hindi ka pa nanananghalian kaya bumili na rin ako ng sakin para dito na ako kumain. At sa tingin mo ba kakainin ko yung binili mong pagkain? Mamaya may lason pa yan napabuntong hininga si Daniel at hindi pinansin ang sinabi ng asawa. Bakit mo ba to ginagawa? Wala ka nang aasahan sa akin, masasaktan ka lang kung hindi ka pa rin titigil, prankang kang sabi ni Zania. Handa akong magtiis mapatunayan ko lang na mahal pa kita. Kung sana noon mo yan ginawa, siguro ang saya ko ngayon, pero wala malungkot na sabi ni Maria. Wala na ba talaga akong second chance sa'yo? Inaamin kong pagkakamali ko sa'yo noon at pinagsisisihan ko na yun. I'm sorry, pero pwede ka nang umalis. Ayaw pa sanang umalis si Daniel pero wala na siyang magagawa kaya't napilitan siyang lisanin ng malaking gusali. Nakalipas ang isang buwan na hindi nagpapakita pa si Daniel sa asawa niya, nakahinga naman ng maluwag si Maria dahil wala nang nangungulit sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya patawarin? Kita mo naman kung papaano siya nagpakumbaba para sa'yo, mahinahong sabi ni Ethan nang madalaw niya ang pinsan sa mansyon. Para saan pa? May anak kayo, Maria, at alam kong buntis ka sa ikalawa ninyong anak. Agad na palinggan si Maria kay Ethan at sinaman ito ng tingin. Nagulat ka no?
Wala ka naman kasing may tatago sa akin, pero seryoso kasi, hindi mo ba siya nami-miss? Gusto niyang aminin na miss na niya ito at palaging hinahanap pero hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito. Ayaw din niyang malaman nito na nagbunga ang nangyari sa kanila. Hindi na alam mo hindi na kita maintindihan. Ba't ka pa pumayag na may mangyari sa inyo kung ayaw mo rin naman na balikan siya? Kung nung una kinonsinti kita dahil nagloko siya sa'yo, iba na ngayon, Maria. Kailangan ng mga pamangkin ko ang ama nila, hindi na nila kailangan ng emmanet dahil kaya ko naman silang buhayin. Giit nito sa pinsan niya. Makasarili ka na niyan, Maria. Kung ayaw mong sabihin sa kanyang totoo pwesta ko magsabi sa kanya tungkol sa anak mo at yan ang huwag na huwag mong gagawin, banta ni Maria sa kanyang pinsan. Kung wala kang gagawin ako na ang gagawa ng paraan. Ramdam ko ang sakit sa pang-iinsulto na ginagawa mo sa kanya humingi na siya ng tawad sa'yo. Hindi ba? Ano pa bang gusto mong gawin niya para mapatawad mo lang siya? Wala na siyang kailangan pang gawin, sabay iwas niya ng tingin sa pinsan niya. Napailing si Ethan sa katigasan ng ulo ni Maria. Sa kinaroroonan ni Daniel, malayo ang tingin niya na nakatingin sa karagatan. Matapos tuluyang bumagsak ang kumpanya niya ay naisipan niyang magpalamig na lang muna. Ay ho, nakahanda na ang pagkain. Napalingon si Daniel sa nagsalita. Susunod na po ako manang. Tumango lang ang katulong at naiwan na siya. Hindi rin nagtagal ay sumunod na rin siya rito. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na naman siya sa labas. Hanggang kailan mo babalak na magstay dito? Alam kong malungkot ka pa rin pero isipin mo na may mga mahal ka sa buhay na naghihintay sa pagbabalik mo. Mayenhong sabi ng matanda habang pareho silang nakaupo sa upuan na kahoy. Dito na lang po siguro ako at least dito mare-relax ko ang isip ko. Naawang nakatingin ng matanda kay Daniel, ramdam niya ang lungkot nito at pangungulila sa kanyang asawa. Nagdaan pa ang mga araw at naging buwan. Hindi pa rin nagpaparamdam si Daniel sa asawa niya samantalang si Maria naman ay namamroblema na dahil nagumpisa ng hanapin ni Liam ang kanyang ama. Alam naman nito na hindi si Matthew ang kanyang ama kaya't hinahanap-hanap talaga niya ang tunay niyang daddy. Sa kanyang rest house ay kagigising pa lang ni Daniel na kumatok ang katulong niya. Ay ho! Gising ka na ba? May bisita kang naghihintay sa ibaba, imporma nito. Nagtataka naman si Daniel kung sinong bisita niya. Walang ibang nakakaalam na may rest house siya sa probinsya kahit si Maria ay hindi yun alam. Susunod na po ako manang. Pagkatapos niyang maghilamos at mag-toothbrush ay bumaba na si Daniel. Nasa hagdan pa lang siya kita na niya ang kanyang bisita, nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya mahulaan kung sino to. Ikaw bang naghahanap sa akin? Mahinahon niyang tanong sa taong nakatalikod. Ako nga, sabay tayo ni Ethan at hinarap si Daniel. Long time no see. Paano mo na lamang nandito ako? Diretsong sagot ni Ethan. Napabuntong hininga si Daniel bago senadoryasan si Ethan na umupo ulit. Anong kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na sumusuko ka na sa panunuyo mo kay Maria, seryosong sabi ni Ethan. Malaki ang kasalanan ko sa kanya kaya naiintindihan ko siya kung hindi niya ako mapapatawad, mahinahon niyang sagot sa kaharap. So naduduwag ka na? Wala akong sinabi na ayoko na, nagpapalamig lang ako pero hindi ako sumusuko. Gusto ko lang siyang bigyan ng space para makapag-isip siya ng maayos. Mabuti naman kung ganun, akala ko sumusuko ka na eh. Huwag mo siyang sakuan hanggang bumalik ang tiwala niya sa'yo. Aaminin kong galit rin ako sa'yo dahil sinaktan mo ang mahal kong pinsan pero sa pagkakataon na to ikaw naman ang susuportahan ko suyuin mo siya ng suyuin hanggang sa mapalambot mo siya ng tuluyan, mas higit na kailangan kanya ngayon, makahulugan niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba sa kanya? Mahihimas sa boses ni Daniel ang pag-aalala. Wala, pero sa kalagayan niya ngayon kailangan ka sa niya diretsahin mo na ako buntis ang asawa mo sa ikalawan niyong anak. Wala sa sariling napatayo si Daniel at madilim ang mukha na nakatingin sa kausap. What did you say again? Narinig mo na ang sinabi ko at hindi ko na kailangan pang ulitin ang sinabi ko. Lalo pang nagdilim ang mukha ni Daniel. Gusto niyang manapak sa pagkakataon na ito. Isa ako sa nagtago sa anak mo kay Maria dahil sa ginawa mo sa kanya. Kung mas sakit sa na tinago ni Maria ang anak niyo, isipin mo rin na mas higit pa dyan ang sakit na naramdaman niya nang maabyutan niya kayo ni Clara sa apartment nito at gusto mo pang itago ang relasyon niyong dalawa. Naikayam ni galit na kinuyam ni Daniel ang kamao niya. Kung gusto mong mabuo pa ulit ang pamilya mo, sikapin mong makuha ulit ang loob niya.
Hindi ako makikialam sa gagawin mo basta't huwag mo lang sasaktan ulit ang pinsan ko dahil ako na mismong makakalaban mo, banta ni Ethan sa lalaki. Hindi na ako magtatagal, kailangan ko nang umalis. Inihatid ni Daniel sa labas ang bisita niya hanggang sa makalayo na ito. Pagbalik niya sa loob ay kaagad niyang inimpake ang lahat ng gamit niya dahil babalik na siya sa Maynila. Hindi siya makapapayag na hindi niya makuha ulit ang asawa niya sa pagkakataon na ito kasama ang mga anak nila. Mabilis na nakabalik si Daniel sa Maynila. Sa kanyang kondominium siya dumiretso para doon dalhin ang gamit niya. Kaagad din siyang umalis para puntahan si Zetty. Busy sa kanyang opisina si Zetty kaya hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang tao sa kanyang opisina. Hanggang kailan mo itatago sa akin ang anak ko? Napaangat ng tingin si Maria nang marinig niya na may nagsalita. Agad nagtagpo ang mga tingin nilang dalawa kaya't wala sa sariling napatitig siya sa mukha ng kanyang asawa. Para siyang na-hypnotize sa mga titig nito tulad ng una niya itong nakilala. Nang makabawi ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong kong sagutin mo, hanggang kailan mo itatago ang mga anak ko? So, tinutunga niyang sinabi niya nakangiting sabi ni Zetty. Gusto mong malaman ang totoo. Kahit kailan wala akong balak na sabihin sa iyo ang tungkol sa anak ko at sa ipinagbubuntis ko. Anak natin sila, Zetty dahil hindi sila mabubuo kung hindi dahil sa ating dalawa. Wala kang karapatan na tawagin silang anak dahil wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang asawa. Sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo at hindi mo iniisip na may masasaktan ka. Mga hayop kayo, galit na sigaw ni Zetty sa kanyang asawa. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko na ang lalaking minahal ko't pinaglaanan ko sa lahat nakipagrelasyon sa kaibigan kong walang kakwenta-kwenta? Akala mo ba hindi masakit yun ha? Sobrang sakit, Daniel. Halos mapatay ko ng anak ko sa sinapupunan ko dahil sa depresyon na nararamdaman ko at lahat yun dahil sa iyong hayop ka. Pinagtatapon ni Zetty ang lahat ng hawak niya sa mukha ni Daniel habang hindi man lang kumikibo o umiiwas si Daniel sa ginagawa ng asawa niya. I'm sorry. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang patawarin ka? Alam kong hindi madali pero gagawin kong lahat, sisikapin ko na maibalik ang dating pagmamahal mo sa akin. Umiling-iling si Zetty. Bumalik na naman sa kanya ang sakit na nararamdaman niya kaya hindi na niya napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Mabilis na dinaluhan ni Daniel ang asawa niya at niyakap ito ng mahigpit. Pinagsasapak ni Zetty ang dibdib ni Daniel pero hindi siya binibitawan ng lalaki. I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan kita ng husto, pinapangako kong hindi na mauulit yun. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pinapangako kong ibang Daniel na ang makakasama mo, pangako nito sa kanyang asawa. Walang nagawa si Maria kung hindi ang humagulgol na lang habang yakap pa rin siya ng asawa niya. Nang kumalma ang pakiramdam niya ay unti-unti siyang nakaramdam ng antok lalo pat naamoy niya ang pabango ng asawa na siya mismo ang pumili para gamitin ito. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nakatulog si Zetty. Mahigpit na yakap ni Daniel ang natutulog. Nang magising si Zetty ay nasa kanyang kwarto na siya. Nagtataka pa siya kung papaano siyang nakauwi. Akmang bababa na siya sa kama nang bumukas ang pinto sa kanyang kwarto at pumasok mula doon si Daniel na may dalang pagkain. Ipinagluto kita ng pagkain, sinabi sa akin ni Neil kung anong gusto mong pagkain ngayon, mahinahon niyang sabi sa kanyang asawa. Busog pa ako, hindi ako gutom, aniya sa lalaki, pero nang tumunog ang tiyan niya dahil sa gutom ay lihim namang napangiti si Daniel. Huwag ka nang tumanggi dahil tiyan mo na mismo nagsabing gutom ka na. Kaya sige na, ayaw man niyang kumain ay wala siyang nagawa dahil mapilit si Daniel. Daddy. Nakangiting nilinggan ni Daniel ang anak niya at binuhat ito. Hindi siya nahirapan na magpakilala sa anak niya dahil nakausap na pala ito ni Ethan nang hindi nalalaman ni Zetty kaya't nang magpakilala siya ay tumalon-talon pa ito habang sumisigaw na meron na siyang daddy. Matagal pa po bang lalabas ang baby sister ko? Tanong ni Xander sa kanyang ama habang nasa tiyan ni Zetty siya nakatingin. Malapit na, baby. Konting tiis na lang, makikita na rin natin ang kapatid mo, nakangiting aniya sa kanyang anak. Tumira na ulit si Daniel sa mansyon at siyang naging personal alalay ng kanyang asawa. Kahit nagsusungit ito sa kanya minsan ay hindi niya pinapansin yun at hindi na lang niya binibigyan ng kahulugan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong nang makitang parang nasasaktan ng asawa niya. Hindi. Okay lang ako. Yung likod ko lang medyo masakit.
Magpahinga ka na at ako na ang baalang mag-review dyan sa ginagawa mo. Alalahanin mong malaki na ang tiyan mo. Inakay ni Daniel ang asawa sa kwarto na naruroon lang din sa opisina nito saka ito pinahiga. Magpahinga ka lang at ako ang bahala sa trabaho mo. Napilitan ng tumango si Zetty at hinayaan na si Daniel ang tumapos sa ginagawa niya. Natapos ang buong maghapon na natutulog lamang ang ginagawa ni Zetty at nang magising siya ay gabi na. Mabutit gising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay na ako. Salamat. Kusa na lang yun na lumabas sa bibig ni Zetty kaya't napangiti si Daniel. Alam niyang hindi magtatagal ay mapapatawad na siya ng tuluyan ng asawa niya kaya mas pinapakita pa niya dito na totoong ang nagbago na siya. Makalipas ang 2 buwan ay tuluyan ng iniluwal ni Zetty ang ikalawang anak nila ni Daniel. Isa itong babae at pinangalanan nila itong Ava. Pagkalipas ng 1 taon ay tuluyan ng pinatawad ni Maria ang asawa niya. Kita niyang malaking pinagbago nito at pagiging mapagmahal nito sa 2 nilang anak at sapat na para patawarin niya ito ng tuluyan. Hindi na rin sila nagpakasal pang muli dahil hindi naman pala pinirmahan ni Daniel ang annulment nila noon at pinalabas lamang ni Ethan na pumirma na si Daniel para hindi na ma-stress pa ang pinsan niya na buntis pa sa anak nitong si Xander. Mommy, Daddy, kumaway-kaway si Xander sa magulang niya habang masaya itong nilalaro ni Matthew kasama si Grace. Pwede ka na namang maligo kung gusto mo. Huwag mo kaming alalahanin ni Ava, nakangiting sabi ni Maria kay Daniel. No, it's okay. Andan naman ang 2 para bantayan ang anak natin kaya dito na lang ako. Mas gugustuhin ko pang makasama kayo dito ng anak ko, sabay yakap niya sa kanyang asawa. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko, sabay halik niya sa ulo ng asawa niya. Kahit kailan talaga hindi na talaga nagbabago yang pagkabuelo mo, saway niya kaagad kay Daniel. Siyempre, sa ugali kong yan ka na in love kaya hindi pwedeng alisin yan, tumatawang sabi ng lalaki kaya tinampal ni Zetty ang kamay nito dahil aaminin man niya o hindi ay kinikilig naman talaga siya sa mga banat nito sa kanya. Naging masaya ulit ang pagsasama ng mag-asawa. Si Daniel na rin ang namamahala sa kumpanya na pinamamahalaan ni Zetty dahil kailangan niyang alagaan ang anak nila. Wala na rin silang balita kay Clara. Habang si Nanin naman at Matthew ay mas tumibay pa ang kanilang relasyon. Dumaan man sa sakitan at hiwalayan, gumawa pa rin ng paraan ng tadhana para pagsamahin ang 2 dati ng nagmamahalan. Wakas.